Sobrang init na, grabe, hindi na kahit aircon, hindi na kakayanin. Init na, mainit na, mahal pang gasolina, kaya ang ulo ng mga tao mainit. Opo, ramdam na ang init talaga. Kanina pa ako pinagpapawisan, sa bahay nga ako kanina, natutulog akong init. Para akong hihimatayin. Patuloy na mararanasan sa mga susunod na linggo ang mainit na temperatura at maalinsangang panahon sa bansa. Yan ang pagtataya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ngayong Abril at Mayo, kaugnay ng opisyal na deklarasyong nasa hot and dry season na ang Pilipinas. Sa record ng State Weather Bureau, nakapagtala ng pinakamatataas na level ng heat index sa Dumangas, Iloilo. 46 degrees Celsius noong Sabado, 43 degrees Celsius nitong Linggo, habang 42 degrees Celsius naman simula kahapon hanggang ngayong araw. But then, pagdating po ng later part ng April up to first half of May, doon natin makikita na mas tumitindi yung ating alinsangan, matataas pa rin yung mga heat index. Bukas, inaasahan ang highest heat index forecast na 42 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar at Cotabato City sa Maguindanao. Samantala, binabantayan rin ng PAGASA ang banta ng El Nino o ang pag-init ng temperatura ng karagatan na nakakaapekto sa bansa. Hindi nila isinasantabi ang posibilidad na magkaroon ng strong El Nino. Kahit weak to moderate El Nino pa lamang ang kanilang namomonitor na maaaring maranasan sa Pilipinas. Hindi po yung lahat ng models sa ngayon ay nag-a-agree na ito ay possible pa na maging strong El Nino. But then, andyan pa rin po yung possibility. Sa naunang inilabas na El Nino Watch ng PAGASA, maaaring maramdaman ang El Nino conditions ngayong July, August at September. Paliwanag ni Solis, dahil sa kasalukuyang naoobserbahang pag-init o pagtaas ng temperatura ng mga karagatan, nagiging paborable ito sa pagbuo ng mga bagyo. Gaya na lamang ng posibleng super typhoon na inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na linggo. Tuesday or Wednesday, probably by within 24 hours ay maging isa na tong tropical storm. And patuloy pa yung lalakas at maaaring umabot up to typhoon at hindi natin din nire-rule out yung pagiging super typhoon nito. Samantala, ayon sa weather specialist, bagamat papasok ito ng PAR, wala itong masyadong epekto sa bansa dahil hindi ito magla-landfall. Malaki ang tsansa na magre-recurve ito pataas o lilihis ng direksyon na karaniwang nangyayari sa mga bagyo kapag mainit ang panahon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.